Hindi lahat ng marka sa lupa ay likha ng kalikasan. Ang ilan ay sinadya upang magtago ng lihim. Ang konkretong may ukit na numero ay hindi basta iniwan. Ito ay mensahe para sa marunong magbasa. Ang 65 sa itaas na bahagi nito, ang butas sa gitna at ang 4S39 sa ibaba ay may malinaw na kahulugan. Ngunit sa maling mata, ito ay mananatiling misteryo. Sa bidong ito ay bubuksan natin ang kahulugan ng lumang konkretong palatandaan na ito. Dahan-dahan, malinaw at may pag-iingat. Dahil ang ganitong marka ay hindi para sa mausisa lamang. Ito ay para sa handang umunawa. Unahin natin ang pinakamahalagang detalye, ang materyales. Ang konkreto ay hindi natural na bato. Ito ay gawa ng tao at may malinaw na layunin. Sa treasure hunting, ang lumang konkreto ay itinuturing na vault indicator. Ibig sabihin, may silyadong espasyo sa ilalim o malapit dito. Hindi ito simpleng direksyon lamang. Ito ay madalas takip o panangga. Ginagamit ito upang ikulong ang lagusan, tubig o mismong kayamanan. Kapag ang marka ay konkreto, malaki ang posibilidad na malapit na ang deposito. Ngunit kasabay nito ay ang panganib. Ngayon ay pag-usapan natin ang butas sa gitna. Sa lahat ng palatandaan, ito ang pinaka-kritikal. Ang butas ay hindi dekorasyon. Ito ay panimulang punto. Kung ang butas ay tuloy-tuloy at may lalim, ito ay ginagamit bilang panilip. Tinitingnan dito ang susunod na marka sa direksyon nito. Ngunit kung ang butas ay mababaw at huminto, malinaw ang mensahe. Dito mismo ang lugar. Ang butas sa gitna ng mga numero ay nagsisilbing 0 point. Dito binabasa ang lahat ng ukit sa itaas at ibaba. Ang numerong 65 sa itaas ay hindi random. Sa layout ng mga nakatagong kayamanan, ang numerong nasa itaas ay kadalasang pangunahing halaga. Maaari itong mga hulugan ng lalim. Karaniwan itong binabasa bilang 65 talampakan. Ito ang tipikal na lalim ng malalalim na lagusan o vault. Ngunit may isa pang pagbasa. Kung ang butas ay panilip, ang 65 ay maaaring distansya. Kaya mahalagang malaman muna ang uri ng butas bago maghukay. Pero sa ating aktwal na marka rito ay napakalinaw naman na hindi ito tagos na butas. Bumaba naman tayo sa 4S39. Ito ang pinakasensitibong bahagi ng marka. Ang 4 ay maaring bilang ng hakbang o metro. Maaari rin itong sumimbolo sa parisukat. Ibig sabihin ay silid o kahon. Ang S ay kadalasang direksyon. Timog ang pinakakaraniwang kahulugan. Ngunit maaari rin itong manghahulugang pilak o lagusan. Ang 39 ay karaniwang pangalawang lalim o huling antas ng target. Kapag pinagsama, ito ay malinaw na tagubilin at hindi babala. Ngayon ay kapag pinagsama ang lahat ng palatandaan, lumilitaw ang unang pagbasa. Ang butas ang siyang panimula. Mula rito ay gagalaw ng 4 na hakbang patimog. Sa puntong ito ay hahanapin ang lagusan. Ang pangunahing lalim ay 65 talampakan. Ngunit ang pasukan ay nasa 30 at 9. Ito ay karaniwang disenyo upang iligaw ang hindi bihasa. Ang lalim ay hindi diretsong pababa. Ito ay may baitang at saka liko. Kaya hindi dapat magmadali. Ang lupa ay may sinusunod na plano. May isa pang pagbasa
na hindi dapat isantabi. Ang nilalaman. Sa ganitong marka, ang 65 ay maaring bilang o batch. Ang 4S39 ay maaring kodigo ng laman. 4 na kahong pilak. Nasa 39 na talampakan. Ang butas ay tanda ng diretsyong nasa ilalim. Ang konkreto ang mismong takip. Ang ganitong deposito ay madalas hindi kalakihan, ngunit mabigat at silyado. Hindi ito pang matagalan. Ito ay mabilisang imbakan na itinago sa pagmamadali. Ngunit kasabay ng ganitong marka ay ang babala. Ang konkreto ay ginagamit din bilang pangharang. Maaring may tubig o buhangin sa likod nito. Isang maling basag ay maaring magdulot ng pagbaha. Kaya mahalagang obserbahan ang butas. May hangin bang lumalabas? May lamig bang nararamdaman? Ang lupa ay nagbibigay ng sinyales. Ang tunay na treasure hunter ay hindi basta humahataw. Siya ay nakikinig dahil ang kayamanan ay binabantayan ng sarili nitong panganib. Kung ikaw ay hahakbang patimog ng 4 na hakbang at makakita ng lubog o kakaibang lupa, iyon ang kumpirmasyon. Kung wala ang mismong konkreto ang sentro, walang simbolong aksidente. Ang bawat ukit ay may dahilan. Ang butas ay mata, ang numero ay sukat, at ang lupa ang aklat. Ang tanong ay hindi kung may laman, kundi kung handa kang sundan ang tamang pagbasa. Marami ang tumigil sa kalahati. Dito sila natalo. Sa kabuuan, ang konkretong may 65 at saka 4S39 ay hindi biro. Ito ay seryosong palatandaan, isang marka ng plano at estratehiya. Hindi ito ginawa para sa lahat. Ito ay iniwan para sa marunong maghintay at magbasa. Ang tunay na yaman ay hindi lang nasa ilalim ng lupa. Ito ay nasa kaalaman. Kapag hawak mo ang tamang pagbasa, hawak mo ang tamang direksyon. At kapag mali ang galaw, ang lupa rin ang unang magpaparusa. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.